Yo, what's up mga kaibigan? Ako nga pala si Creeply at putang ina, nahirapan na naman ako makatulog. Putang ina, nakakapikon. Anyways, eto di ko alam kung ano ba gagawin ko dito eh. Pero habang nag-i-scroll ako sa YouTube eh, nakita ko to si Makagago na parang, yun, eto yung latest upload niya. At bilang YouTuber, kailangan nating panoorin to kasi, wala lang, parang tingin ko medyo interesting. Hindi naman, hindi. Parang medyo interesting sa tingin ko. So, yun lang. Kaya ako nandito. Shoutout sa mga tropa natin na dyan sa taas. Yan, tayo na. Check nyo na lang yan. Laging sila-sila pa rin naman yan hanggang ngayon. At ngayon na, huwag na natin patagalin to para matapos ka agad. So, papanoorin ko lang to at wala lang. Kung trip nyo samahan ako manood, ayos. Kung hindi nyo din naman trip, wala din naman problema. Anyways, game tayo. Makagagawa zaman na naman niya pala to. At syempre, mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang tatalakayin ang super pangit at super nakakasuka, disgusting na issue ng the biggest bogus sa buong Pilipinas. The biggest sugarol! My God! Kakatawa si Makagago eh, no? Tayo na, bata pa lang ako, napapakinggan ko na to eh. Ang daming dinidis eh. So, napakatagal na panahon ko nang hindi napapanood to si Makagago. At parang tulad pa rin ng dati. Kumag pa rin pare. Putang ina. Gagitang ina, ilan ba yung subscribers na ito ni Makagago dito sa page niya? Tang ina, tignan nyo, 3 million subscribers si Makagago sa pinaggagawa niyang ganito. Angas, no? Pero gagi, wala lang, natatawa pa rin talaga ako sa boses nito. Anyways, game tayo. Kaya naubos ang pera pampasahod sa mga tao at pera ng mga investor. Yung tunog eh, no? Parang yung nile-election niya, chismis. Pero yung tunog, parang pambatang no? Parang pambatang, parang umpisa ng Squid Game na maglalaro sila na hindi pa nila alam na patayan pala. Tingnan yung tunog. Gago talaga. Putang ina mo na. Oh my God! Ito The one and only Bibus! Palakpakan ang putang inang yan! Grabe, Bibus! Ang galing mong kupal ka! Cobra ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Si Apollo Samson Sorry natatawa ako dito kay Makagago. Putang o mas kilalang si Phoebus ay isang entrepreneur at founder ng PSP, which is Philippine Sports Performance Gym at Pangil sa Pangil Rap Battle League. As of early 2025, nagkaroon humigit 80 branches ang PSP Gym nationwide. So, basta nakakatawa no? Para mag-chismis siya, tas yung forma niya pa, no? Putang Gago. Tang inang yan. This is not a joke, mga kahombre ko. 80! So this guy could be or should be a millionaire. Grabe to, napakatindi nito mga kahombre ko. Kung talagang legit tong number na to, dapat hindi siya nalagay sa alanganin. 80 is a big number. Ibig sabihin, mga kahombre ko, kung naka-branch out ka ng ganung karami, ang daming taong naniwala sa'yo. At lalong-lalo na, ibig sabihin, maraming tao ang umaasa sa'yo, sa kakayanan mo, sa scheme na binuo mo sa branch mo. Kaya ka nga nag-branch out. Ibig sabihin, super perfect, pikit mata ang iyong trabaho in regards to your business. Sa buwan ng Pebrero 2025, bumisita ang mga staff ng PSP Gym sa RTIA upang ireklamo si Phoebus. Sobrang konti ng views kaya sigurado na wala ng gana si Idol Rafi, no? Ayon sa kanila, patuloy na delay ang natatanggap nilang sahod dito. Yung iba umaabot Gagi, ang ganda ng video ni mga gago no? Konti lang yung views kaya baka nawala ng
Gana si Idol Rafi. Putang ina. ang konti ng views kaya sigurado na wala ng gana si Idol Rafi, no? Ayon sa kanila, patuloy na delay ang natatanggap nilang sahod dito. Oh, Yung iba umaabot ina. ng weeks or months bago Ay, ito nako. matanggap. Grabe. Mga kahombre ko, gusto Puta nyo bang kanso. yumaman? May gusto akong i-introduce sa inyo na platform upang Putang ina, matulungan solid kayo mga dyan. gago, At pare. ayun po ang Packet Broker. Itong Packet Broker ay napaka-legit at matutulungan kayo sa Hindi ko alam kung gago mga kaibigan. part Pagkatapos mag-chismis na parang biglang bumira ng ganito. Putang ina, solid ka mga gago. ng inyong pagyaman. Sobrang dali nitong gamitin at talagang maaabot mo agad ang pinapangarap Papanoorin mo natin yan, in no papanoorin time. natin yan. Kung hindi ka naniniwala, ipapakita ko sa iyo kung paano to gagawin. At ano pa hinihintay mo? Simulan mo na agad na kumita ng $100. Una, idada-download mo ang Packet Broker app, which yung link ay nakapin sa comment section. Magre-register kayo ng account Tang ina, magkano kaya bayad na itong Packet Broker na to? nyo, ito'y pwede rin both Facebook and Gmail. Second, buksan nyo ang first transaction. And third, mag-aantay lang kayo ng ilang oras at makukuha mo na rin agad-agad ang free mo na $100. Pagdating naman sa withdrawals, lalong walang problema dahil trusted itong si Packet Broker. Pwede mong i-withdraw agad-agad kung saan mo gusto. Bank transfers, e-wallets o kahit crypto pa yan. 0% commission, 24/7 ang support. At meron ding over 130 assets offering up to 92% yield. At sa kauli-ulihan, dahil mahal na mahal ko kayo mga kahombre ko, meron akong pa-espesyal, which is dagdag na bonus para sa inyong first deposit. All you have to do is ilagay mo itong promo code ko na to bago kayo mag-sign up. 100 mkg. Ano pang iniintay mo? Lagay nyo yun. Kailangan yan. Click mo yung link sa pinned comment, mag-register ka na, at huwag mong kalimutang gamitin ang promo code ko 100 mkg. para may bonus ang iyong first deposit. Deposit. Sa lahat mga kahombre ko, kung nag-branch out ka, dapat talaga sobrang maning-mani sa'yo, lalong-lalo na yung kung papaano mo papakisamahan ng iyong mga staff. Usually, mani yan, mga kahombre ko. Imagine niyo naka 80 na branches. Ibig sabihin, dapat sobrang easy na lang nito sa kanya. Pikit mata, kumbaga. Nagkaroon ng positibo sa kanyang Facebook kung saan humihingi ito ng kapatawaran sa kanyang katiwalian ng pag-handle sa Tangina, hindi ko to napanood to. No? Hindi ko siya nakakita sa newsfeed ko. Pero tangina, no, napaka-solid yung makagagog bumuo ng parang inano niya yung lahat ng impormasyon, no? PSP Gym. Pakinggan natin ang kanyang makabalbalan na mensahe sa ating lahat. Magandang araw sa ating fitness community, franchises, team, members, and supporters. I want to speak to you with complete honesty and humility. As the CEO and chairman of PSP, I have made decisions that hurt the financial stability of the company. Through mismanagement under my leadership, we have fallen short of the standards we owe to our employees. Most importantly, our loyal community. I take full responsibility for these failures. There is no excuse and no one else is to blame. I recognize the trust that was placed in me to lead this company with integrity and accountability, and I did not live up to that responsibility. To everyone who has supported us, our gym members, brand ambassadors, personal trainers, employees, and customers, I want to sincerely apologize. Your support has been the backbone of this company, and I deeply regret that my actions have jeopardized what we've built together. PSP's rapid growth would not have been possible if not for all of you.
Ang ganda po ng makabalbalan niyang mga salita. Sobrang mahalimuyak, ano? Ulat pa nito, handa siyang magbago at ang ibang mga pagkukulang niya ay maibabalik. I am committed to making things right. My first priority is ensuring that all unpaid obligations are addressed and that everyone affected is treated fairly. I am also working to ensure all PSP branches that are temporarily closed will resume operations ASAP. We will make arrangements for our dear gym members so that their membership will not be affected by the current situation. PSP will not close down and all gym locations will resume operation. Dagdag pa rito, nagawang sabihin niya rin na sinusuko niya na ang pagiging CEO nito ng PSP Gym. In the interest of accountability and the company's long-term health, I will also be stepping down from my role as CEO and chairman effective June 1, 2025 and fully removing myself from the company's leadership and day-to-day operation. I will announce my successor in the coming days. Ang gulo ng storya mo, Pibus. Una sa lahat, sabi mo, PSP will not close down and all gym locations will resume operation. Biglang sasabihin mo na mag-i-step down ka. How would you know na yung successor mo ay itutuloy itong impero ng kabalbalan na binuo mo? Yan ang tanong. Negosyante ka, negosyante rin ako. So alam ko yung mga movement na yan. Itong mga gantong klase ng galaw, mga kahombre ko, ito yung mga galaw ng play safe. Because there's nowhere else to go but deep down to hell. Yun lang yon mga kahombre ko. Kasi una sa lahat, kung talagang tunay na sorry ka, dapat ayusin at isettle mo agad-agad yung mga tao mo. Uy, gagi, may ads. Gagi no? Parang noon pa lang nakapalo na ako dito eh. Nakapalo na ako dito kay Makagago dati pa eh. Kaso yung problema, lagi siyang parang nawawala yung Facebook niya dati. So parang hindi ko na siya nasubaybayan. Pero talagang ngayon ko na naman lang siya nakita, tapos parang lumabas lang sa parang sa YouTube ko. Tangina na rekta panood ko na. So wala lang, tamang trippings lang tayo dito. Bago pa man ito sumabog, binigyan pansin mo na yung reklamo ng bawat isang tao na nandyan sa paligid mo. Instead, anong ginawa mo? Naging isip bata ka at hindi mo minanage ng ayos, mismanagement, yung tiwala sa'yo ng community mo. Tas ngayon, gusto mo maniwala ang iyong mga tao and especially yung mga netizens sa'yo sa simpleng gantong kalokohan mong post. Pibos! Hindi nila kailangan ng pasensya mo. Ang kailangan nila, ibalik mo lahat ng pera na nakuha or nakulimbat mo. Yun lang yun. Sobrang dami mong empleyado na nag-message sa akin na kailangan nilang makuha ang sweldo na 2 hanggang 3 buwan ng delayed. Ang dami nang humahabol sa'yo. And yet, ang kapal pa rin ang mukha mo. Kung ikaw talaga ay sorry, ibabalik mo lahat yan. Gagi, hindi ko alam kung ano nangyari mismanagement, no? Gagi mo malaking problema talaga, no? Kung sakali, tangin na lalo na nagpapatulfo na yung ibang Tangin na yan, yan pa naman yung last line ko nung huling laban. Tangin na may gantong pala, no? May ganitong issue pala. It's 91, parang yung title 91 million. Shit. Gagi. Unfortunately, Phoebus, yung sorry mo won't pay the bills. Yung sorry mo won't put food on their tables. Yung sorry mo, walang patutunguhan, kundi ang ego mo. Ano nga ba ang dahilan? Bakit nagawang mag-resign ni Phoebus at bumagsak ang PSP sa kanyang pamumuno? May kumakalat na isang article online by Insider PH ukol sa full detailed na pangyayari dito. Nakaulat na karamihan sa mga branches ng PSP Gym ay nagsara na, may dahilang technical issue o electrical maintenance. Ang lolokohin nyo pa yung mga tao na may pambayad pang gym. Hindi naman ganyan kaliit ang utak ng mga yan, Pibos. What a shame, man. Seryoso ka? Ayan yung imomotibo mo? Para lang magkaroon ka pa ng konting oras para mag-imbento o makatakas maybe sa problema mo.
However, mounting complaints from employees, members, and investors suggest a more serious breakdown behind the scene. Dagdag pa, may kumakalat din ng mga sari-saring post ukol sa mga pangyayari. Ayon sa post na ito, hindi raw totoong nagsarado ang PSP sa pamamagitan ng technical issues, ngunit ang katotohanan dito ay hindi lang sila makapagbayad ng renta. My God, man. Yan ang problema, mga kahombre ko. New members, renewing members, and those who paid for personal trainers, you were scammed. You paid in good faith, hoping to get fit, and instead, PSP ran off with your money. Bye! No sessions, no answers, no shame. Even worse, branches that are still open are still scamming people. PSP Gym continues to operate like legitimate business when in reality is Pala no, sa mga di nakakalam, meron din kaming ganyan dito sa Naga, parang PSP Gym. Nadaanan ko siya nung parang may chine-check ako sa isang kung di ako nagkakamali yung branch nila sa may tapat ng Jollibee sa may putang ina, ano ba pangalan ng lugar na yun? Basta doon, putang ina, malapit siya sa Robinsons, mga kaibigan, sa mga tropa pits natin dyan sa Naga. May PSP gym akong nakita doon na parang tarpaulin tapos parang merong isang taong nagbabantay na ano ba tawag dyan na yun, register. Parang kung trip mo mag-gym, parang napadaan ka lang, no? Tapos, pwede ba ako mag-register dyan, tapos parang i-assist ka ng taong yan. Anyways, patuloy tayo dito sa chismis ni mga gago. Tatawa ako sa mga birahan niya, no? Pero mukhang lumalalim na yung balita. Anyways, wala lang. Panoorin natin. It's just a fraud factory on life support. And let's not forget the investors, many of whom trusted PSP with their savings. Their dividends are frozen, gone, buried, no payout, no accountability, just silence. Aalis na! Aalis na yan! Sa ikalawang post nito, patuloy na sinasaad ng netizen na isang malaking panloloko talaga ang ginagawa ng PSP. Ayon rin sa kanya, nalalaman din mismo sa kanya mga staff na isang malaking scam talaga ang pinapatakbo ni Phoebus. Let's not pretend anymore. Some coaches and staff knew it was a scam. Not at all. But many of them still pushed the promos, still sold memberships, still kept quiet just to benefit. They sold out their integrity for commission. To the renewing and new clients, don't expect your money back. PSP suddenly shut down, declared itself bankrupt. And now, your hard-earned money is gone. No workouts, no refund, no answers. Investors, same fate. You were just another piggy bank to them. My God, nakakaawa. Nakakahiya to, mga kahombre ko. Sobrang tinde. Nagawang magpaskil rin ng individual na mga ebidensya ukol rito. Payo ko lang, guys. Yung mineral water, hindi malaking problema yan. Pag walang mineral water sa gym, normal sa isang gym na magdala ka ng tubig mo. Minsan lang pala ang reklamo sa tubig yung 4-5 eh. Pag nagreklamo, papiliin, locker o shower, boss. Di pwedeng dalawa. Mamaya mag-message ako, wag mong screenshots ha. Bawal ang locker sa Wag mong screenshot, naka-screenshot, no? 4-5. Boss, 4-5 ka po, lapag mo sa tabi. Aba, ang galing ni Phoebus. Dapat ang 4-5 sa pinakasulok lang sila. Monday talaga, tigil na yung 4-5 na yan para lumakas piti nyo. Yung 4-5 kasi, may skyflakes lagi sa bulsa yan eh. Wow. Wow! Wow, Phoebus! Sa part naman ng mga taong nag-i-invest sa PSP, ang mga dividends raw nila ay frozen, na walang kapali-paliwanag ang PSP management. At the center of the controversy is the gym chain's founder, Phoebus Apollo Samson. Sinaad rin na ang tunay na dahilan kung bakit naghihirap ang PSP ngayon at nagkakandaleche-leche ay dahil sa pagsusugal nito ni Phoebus ng humigit 91 million pesos. Anyways, no, hindi din naman natin alam kung may mga ebidensya andyan si mga gago, pero hindi naman natin alam kung legit talaga o hindi. Pero mukhang mismanage talaga kasi nag-post na mismo yung founder nga. Pero yung pagsusugal ng 91 million, hindi ko din alam. Pero
Gagi, lumalalim na yung topic. Tangina, kanina, lap trip lang eh. Tangina, may ads pa. Mahaba man ang araw, kaya yan. Puta, ano? Kasama mo Skyflex ang yung sarap ng topics Skyflex. bigla. Skyflex din. Putang inang. Gagi. Tama ka na. Bagong taon, bagong talpakan. Meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link. Down below, nakapin. Gagi, Try mo dami meron yun, o no? wala lang naman pipiliin mo. Let's go. Mga kahombre ko, this is a very sad moment for Phoebus. Palduan Hindi to si ko mga kilala gago, si pare. Phoebus. Madalas lang natin tong lokohin, asarin, gasu, let's go pangi, let's go. Let's go, Pangi! Let's go! Pero the guy is in very deep hell right now. And yung iba na nagme-message sa akin ay nagsasabi na aalis na daw ng bansa si Phoebus. Para sa akin, mga kahombre ko, this guy needs to be reported. Tigilan nyo na yung pagpo-post online, paggawa ng group chat, paggawa ng madaming evidence kuno, mga screenshots. Bakit hindi kayo magreklamo sa kinauukulan? Kung talagang totoo na you guys have been scammed, you should go and do the right thing. Ibig sabihin, file a case. Naintindihan ko naman na gusto nyo sana tong mapadali or whatsoever. Naiinis ako. Kasi mga kahombre ko, this is not even a joke. This is not even for a content. This is real deal. Sobrang dami pong tao ang umiiyak sa panahon na to dahil sa nangyari na to. Daming pera ang nawala dahil sa tao na ito si Phoebus. But mga kahombre ko, pasensya na kayo. Ang kakayanan lang natin ay hanggang dito lang. Hindi naman ako si Tulfo. Si MG lang ako. Alam niyo, I'm for entertainment. Pero mga kahombre ko, hanggang dito lang ang kaya kong gawin sa inyo. Pwede nating ispread to, but that's it. Hindi ko kayo kayang tulungan na magkaso kayo. This is you guys. Kung talagang tunay na kayo gigil sa tao na ito, kayo ay pumunta sa tamang tanggapan. Magreklamo kayo, kasuhan Tamang nyo. tanggapan. Damihan nyo. Lahat ng naargabyado, sabay-sabay kayong magkaso. Sakto may GC kayo. Kadali na magkita kayo somewhere, mag-ambagan kayo para sa abogado, di tapos na. Ang dami nyo pang ebidensya. Huwag tayo sa online, guys. Etong online na to is good only for giving you guys a boost for maybe 1 day to 2 days max. Tas after nun, wala na ulit. Tignan nyo, na-try nyo na sa RTI, nothing happened. Kasi hindi naman matunog tong tao na to eh. It's the same thing for me. Alam ko, salamat, nagtitiwala kayo sa akin. Pero sa ganitong klase, sa ganitong kabigat na problema, na sitwasyon, I am not even worthy of it. I am not even worthy of this. Pero I tried for you guys. Kasi iniling nyo to sa akin. Pero again, gusto ko kayong tulungan. But help yourselves too. Kayo yan, guys. You guys move and do the right thing. Magkaso kayong lahat. That's the best thing. That's the way out for this trouble. One love. Good fucking vibes. Ah, fuck. Andun pa rin pala yung ano niya, no? Andun pa rin yung lagi niyang sinasabi. One love. Good fucking vibes. Let's go. Anyways, ngayon ko na naman ulit na napanood sa mga gago. Sobrang tagal talaga ng panahon, no? Tapos, anyways, doon naman sa issue, parang, tangina, wala naman akong pakialam doon. Kumbaga, wala lang, bigla lang talaga nag-pop up to. Tapos parang ano nga eh, ngayon ko lang nalaman na parang may YouTube pala to si Makagago. Tapos sobrang laki ng subscribers niya, no? Napaka-solid. Pero gagi, andun pa rin yung ano niya, parang yung nakakatawang way niya magsalita. Parang yun nga, napapanood ko to dati. Pero kung mapapansin natin, di ba, parang yun, napaka-solid na din kasi yun, parang nagre-report siya ng ano, mga bagay-bagay. Hindi ko alam kung ano pa yung ibang ginagawa niya, no? Pero, yun, yung content niya ngayon, parang, ano ba, ganito ba talaga siya? Parang ganito yung ginagawa niya na, ano, na mga panibagong bagay-bagay. Pero para sa akin, tanginan, dito lang ako para panoorin siya kasi yun nga, base sa huli kong naalala dati, nakakatawa talaga to.
At di naman siya nag-fail doon, no? Parang sa umpisa. Kaso parang pag lalim ng palalim yung kwento, mas ano, no? Parang nagiging seryoso. Saka parang ayoko nakakarinig ng mga gantong balita pala. Putang ina. Anyways, yun lang. Tangina, mukhang ano parang hanapin ko ulit yung Facebook na ito ni Makagago. Lap trip tong taon to. Yung mga kanta na ito, nakakatawa. Gagi, solid to solid. Anyways, yun lang mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa panonood dito kay Makagago. Tangina, subscribe ako dito. At yun lang, tanginang yan. Sana balang araw meron na rin akong ads ng mga tulad dun sa kanya, no? Mukhang solid yun, saka mukhang palduan yung banatan, di ba? Anyways, cut ko na to mga pre. Ingat kayo lagi. Shoutout nga pala sa Flip Top Merch. PM nyo lang yung page kung trip nyo. Saan na ba yun? Eto. Sa Crown Manila. PM nyo rin si either Crown Manila or Nico Manning. So, cut ko na to. Ingat. One love, good fucking vibes.